muna tayo kasi kailangan po idurugin ang kanyang gamot. Dali lang po, no? Excuse me po. Ayan. Gagawa po muna tayo ng gamot niya. So, yan, sandali lang. Ano man yun yung camera ko. Nag-steady. Ano po siya. Hoy. Nag-steady man ini. Yan. So, gagawa po tayo ng gamot. Ayan, gamot niya. Tatanggalin po natin. Tatanggalin ko po ang mga gamot. Harap muna yan. Tanggalin ko po at dudurugin. So, sandali lang po ha. Yan. Ito, dudurugin ko po to. Magdudurog muna tayo ng gamot ng aking boss-busabos. Aray ko, boss-busabos. Dudurugin po muna natin ha. Durog muna tayo ng gamot ni boss ko. Ay, boss! Ay, talaga lang. Talaga lang. Ay, Ginoo, pastilan. Yan. So, magdudurog po tayo ng gamot ni boss. Yan. Durog po muna tayo. Yan. Kasi hindi yan papasok sa kanya. So, ito. Ang dami po niyang gamot. Ayan, o. Yan. Dudurogin muna natin. Itong puti lang, dudurogin. Tapos ito, tatanggalin po natin sa balat, lagay sa baso. Yan. Dali lang po ha. Gagawa po tayo ng gamot. At mamaya, pinainom ko na po siya ng ibang gamot niya. Kanina, mayroon po siya dito isang gamot. Ito, sa gabi po ito, bago siya matulog. Yan, sa gabi, bago matulog. Tapos mayroon po siya dito 3 times a day na gamot. Yan, 3 times a day. Napainom ko na po siya nito kanina isa. Tapos gatas niya. Yan. So dito po tayo. Lagyan ko po ng konting tubig mainit para madurog. Para baga malusaw ka agad. Konting init lang. Yan. So magpupukpuk po tayo. Durog tayo. Kailangan durog na durog. Para po to sa pneumonia niya at saka sa itong pula sa tuberculosis yata. Ito sa pneumonia niya at saka vitamin. Nakakaintindi naman po ako konti ng Chinese pero hindi totally. Nakakaintindi din po ako ng English, hindi po totally. Yung mga basic lang na incheck, basic na English, yan. Dahil ang mga doktor din po dito, magagaling na po sila mag-English, mga nurse. So, pag hindi po ako nakakaintindi sa English nila, pag nagchat-chat po sila sa akin ng English, hindi ko pa naintindi, screenshot ko kagad at ipin-forward ko sa pamangking ko. Sa mga pamangking ko, sila na bahala mag-intindi sa akin at tinatranslate naman nila sa Tagalog. So, ito na po. Mayroon po dito mayroon po sa Webes bukas saka sa Friday. Ito, ibalik natin dito sa rep at baka makalimutan wala. Ikit natin ulit sa rep. So, ito na po. Lagyan natin ng konting tubig. At mamaya, magsasaksyon po tayo dahil marami po siyang flame ha. Nagbibigay po sila ng pampalusaw ng flame ha. Konti lang, hindi konti-konti na binibigay. So, lagyan natin konting tubig. Yan. Itong tubig po, binibili ko po ito. Isang ganito, 70, pag sa 7-Eleven. At saka sa Family Mart. Pero pag sa Carrefour, 43. Isa, 43, 44, ganyan. So, papasok na po tayo sa kwarto. Papainom na po tayo ng gamot sa aking boss-busabos. Yan, lakad na po tayo dito sa kwarto. Yan. Naku, nakita ang kagandahan ni Ima. Buksan po natin ang ilaw. Ayan po siya. Saan na ba? Ayan po siya. Nahilik, natutulog. Yan, nahilik. Kasi hindi po yan natutulog sa gabi talaga. Kapatitihaya ko lang. Kahapon, pinuntahan po siya, nagpaligo sa kanya. Sira pong heater namin. Pero tinanong po ako na nagpapaligo ko sa kanya kung tutuloy pagpaligo. Sabi ko, tingnan mo lang ang tubig. Pag malamig, wag mo na siya paligoon. Pero pag
Medyo mainit naman ang tubig kasi mainit pong panahon ngayon. Paliguan mo siya. Pagkatapos po niya maligo, nanginginig. Diyos ko, nataranta na naman po ako. Ayan, pinainom ko kagad ng gamot niya. Ito po ang gamot niya. Ito po sa ano niya ito, sa sa convulsion niya na ito, pinainom ko po agad ng pang-convulsion niya na gamot. Ayan. Ito po ang ginagamit. Ayan, may sukatan po siya. Tapos ngayon, ang sabi ng doktor, kailangan daw painumin lang po siya ng maraming tubig. So mamaya, at susundutin ko po ang puwit niya kasi hindi na naman po nakakadumi. Ito po ang gamot niya para sa dumi. Ipakita ko po sa inyo. At magpapainom na po tayo ng gatas sa kanya. So ayan. Painumin na po natin siya ng gatas. At nahilik naman po. Ayan. Papainom na po tayo ng gatas. So ito po yung gamot niya, pampadumi. Yan. So, sasaksakan ko po siya mamaya para makadumi. Isa lang nito, 10 piso po isa nito. Yan. So, painom po muna tayo ng gamot. Ay, gamot pala kanya. Kasi, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, inom na naman po siya ulit ng gatas. Every 3 hours po, pinapainom ko po siya ng gatas. So, painom po tayo ng gamot. Bebe, inom muna gamot, bebe, ha? Kailangan po niyan amu-amuhin dahil parang bata na po yan. So, painom po tayo ng gamot. Yan. Papainom po tayo ng gamot. Yan. Oops. Painom po tayo ng gamot. Yan. Okay. So, i-close po muna natin. Ganyan lang. Lagyan po natin ng tubig. Kasi sabi po ng nurse, pagkapainom po ng gamot, kailangan may tubig. So, thank you po sa mga dasal po nyo. Medyo okay na po siya. Ang pang-ihi po niya, normal na. Yan. So, painom tayo. Dali lang, ha? Yan. Okay. Tapos na. Painom tayo ng gamot. Mamaya alas 12 ulit, gamot. At saka gatas. Ay, alas 11. Yan. So kahapon, i-update ko lang po kayo, kahapon meron po dito nagpunta. Tumawag po muna siya, ang sabi, ititingnan daw nila ang asawa ko, taga-hospital. Kasi nga po, sinugod ko po siya ng hospital nung kailan dahil 15 hours po siya hindi nakaihi. Chinik siya kung okay na o ano, okay naman na. Tinatanong po niya ako kung anong pangangailangan ng boss ko kasi nga may nagwo-work po ako. Kawawa naman daw ako, kung anong gusto kong tulong. May bayad naman po, pero konti lang. Ngayon, ipinaliwanag niya sa akin, ngayon daw nagpapalayo kay Wilson, wala naman ba daw bayad yan. Kung gusto ko daw ng anong assistant ang gusto ko daw ituloy ba ang, kasi nagwo-work nga po ako para hindi ako mapagod. Kukuha po sila ng tao na pupunta dito sa kanya, sila na magpapainom ng gatas kasi sa araw, every 3 hours po, pinapainom po siya ng gatas. Sabi ko, sa umaga, 7 ng morning, kaya na siya uminom ng gatas, tapos 10 ng umaga, tapos 1 na ng hapon, tapos alas 4 ng hapon, tapos alas 7 ng gabi, tapos alas 10 ng gabi. So sa araw, sabi ko, kung sa alauna ako na magpapainom, tsaka sa alas 7. Kung may pupunta mga tao, yung magpapainom na lang siya ng gamot ng alas 10 ng umaga at saka alas 4 ng hapon, tsaka magpapalit ng diaper, kay Wilson kung basa, at saka pwede daw nila paupuin si Wilson sa wheelchair. Kasi ito si asawa ko, pagkagising, pinapopo ko talaga siya ng 10 minutes lang. Kasi gusto niya umupo, minsan ayaw pa niya humiga, pero pinapahiga ko na kasi napapagod din ako. Then marami pa ako inasikaso pagkagising. Ayan. Ano yan, natutulog na po siya, naghihilik. Tinatanong sa akin, ang sabi niya sa akin nang nagpunta kahapon sa hospital, hahanap daw sila ng ng makakatulong sa akin. Every month daw, makakatanggap daw ko 2 lata na gatas. Tinanong sa akin sa isang buwan, ilang gatas ang nagagamit ko. Sabi ko, mga 7 o 8. Kasi isang lata po ng gatas, 900 po ang gatas niya. Isang lata, 3 araw mahigit lang po yan. Baling gastos po ko sa gatas araw-araw, nasa 300.
Tapos sabi niya, basta isang buwan, may marireceive ako na 2 gatas. Salamat din. Sabi ko, salamat na at least makakasave na ako ng 1,000 plus. Tapos, diaper daw. Anong size ang diaper? Sabi ko, medium. Sabi niya, large. Sabi ko, wag na large kasi mahaba. Ito nga po, mga dala po nilang diaper. Yan, small size. So, pinapagamit ko lang kay Wilson, kahit small. Ang pagdikit, hanggang dikit lang po talaga, walang sobra kasi sayang naman, naka-stack lang kung hindi mo to gagamitin. Mayroon pa po doon isang balot. So, gagamitin ko kasi nakakalat na po dito sa loob ng bahay ko. Doon sa sala, naka-inbox yung mga ano nila, padala. Tapos, mayroon po nito. Ito, mayroon po nito yung sapin sa likod niya. Para pag, in case na ihi niya tumago sa kama, hindi mababasa ang bedsheet niya. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 15 piraso ito. Ayan. So, nabuksan ko na. Ayun po ang sabi kahapon na magtitingin sila kung ano pa ang pwede nila maitulong sa akin. Kasi kawawa naman daw ako. Sa bakit daw ayaw ko pumayag, dalhin to asawa ko sa nursing home. Sabi ko wag kasi pag dinala sa nursing home niya, madadali ang buhay niya dahil nahanap-hanap po talaga ako ng asawa ko kahit sa gabi. Nakaganyan po siya. Gusto niya doon ako sa kabilang bed matutulog kasi lumilingon, nakakalingon po siya kasi kalahating katawan po niya, walang persa. Happy na po siya makita ako. Pag hindi po ako nakikita yan, nagtatawag po sa akin, ma, ganyan po siya. Eh, sabi ko, okay na. Sabi ko, sige, kung yan ang gusto mo, kung anong kaya namin maitulong sa'yo, tutulungan ka na lang namin. Sabi niya, napakabuti mong asawa, hindi mo pinababayaan. Eh, ayun po kasi ang kabilin-bili na ng nanay ko, yung buhay pang nanay ko na mahalin ko po ang asawa ko, tunawin ko ng utang na loob dahil kung wala ang asawa ko, wala po ako dito at hindi po ako nakabigay ng kunting tulong sa kanila. At tinatanong ko ang nanay ko noon, Nay, bakit mo ako inanak? Lagi lang, 2 beses ko po tinanong ang nanay ko, lagi lang yung sagot na, kung wala ka, hindi ka namin naging anak, wala sa amin nakatulong. Kaya, happy po ako sa sinabi ng nanay ko. At least, kahit konting halaga, nakatulong ko sa konting panahon, konting halaga, naging happy ang nanay, tatay ko, na nakatulong ako ng konti sa kanila. Yan po. So, ito naman po, ang obligasyon ko na lang po ngayon, kasi wala na po ang nanay ko, tatay ko, obligasyon ko na lang po to. Pinagbili po ng nanay ko na mahalin ko lang asawa ko, alagaan ko, si Lord na ang bahala. Basta ang Diyos daw hindi natutulog. Kaya po, ganun po pag-alaga ko. So, ito na po. Tapos na po tayo sa gamot. Tapos na po tayo magpagatas. So, ako ngayon po, naglaba na po ako kahapon kasi wala po akong washing. Nagwawas lang po ako, nalabhan ko na po konti. Sa isang linggo, dalawang po ako dalawang beses ako naglalaba para hindi naman po tambak ang labahan ko kasi pagod ka, tapos maglalaba, maglinis, gusto nila, kuha ng tao, paglinis daw dito ng bahay, palinisan nila yung bahay ko, kalahati lang daw babayaran ko. Sabi ko wag na, so sunod na lang pag, kasi maraming mga lawa-lawa, mga lawa-lawa, alam niyo po bang lawa-lawa? Marami pong lawa-lawa dito sa loob ng bahay ko. Pag yung sinisipag po ako, tinatanggal ko. Pero pag tinatamad po ako, siyempre pagod po ang trabaho ko, mabigat po ang trabaho ko, sa mga bakal po ang trabaho ko. Yan. Tapos binubuhat-buhat ko pa po ang asawa ko. Kasi pagtanggal ng diaper, pagtataas siya, medyo pagod. Pero sawa naman ng Diyos, hindi ako pinapabayaan ni Lord. Nandiyan sila nakaagapay sa akin. Thank you for watching. Bye-bye. Shout out po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat po na nag-subscribe sa aking channel, YouTube channel. Thank you po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Si Lord na po ang bahala sa inyo. Thank you very much. We love you all. God bless. Thank you po sa suporta, sa walang sawa po niyong panonood sa aking vlog. Thank you po. Ang hinihingi ko lang po talagang suporta, ang dasal niyo po sa akin, boss. Yan po, kasi wawa naman. Pero okay na, basta sabi ko kay Lord, kung kukunin mo na siya, wag na lang sa pahirapan, yung parang natutulog lang, para yung tatay ko, ganon. Kasi awang-awa na po ako dyan sa asawa ko, lalo po pag hubot-hubad po yan, pinapaliguan, Diyos ko, parang mga buto-buto na lang.
Thank you for watching. Bye-bye. We love you all. God bless. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Shout out po sa lahat na subscriber. Thank you. Sa mga follower. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. We love you all. God bless. Bye-bye you. I'm Ima. Bye-bye. We love you all. God bless. Thank you po. Bye-bye.